Ayan, okay. Okay. Well, Sek, marami kasi kaming gustong itanong sa inyo. Maraming plano at ginagawa ngayon ang DICT. Bukod sa mga lagi naming pag-uusap tungkol sa scam, hindi ho ba? At kung ano-ano pa, mag-good news muna tayo, no? Yung connectivity plan po ninyo dyan sa DICT. Ano po ba itong tinatawag ninyong connectivity plan? Yun, tamang-tama kasi nabanggit mo rin SONA sa Monday, no? Last year, si Pangulo mismo, inutusan kami. Sabi niya, i-connect na namin ang Luzon, Visayas, Mindanao. National fiber backbone yan. Baga sa kalsada, yan yung tollways na libre nga lang. So, last month, na-connect na natin ang Mindanao. So, meron na tayong National Fiber Backbone, Luzon, Visayas, Mindanao. Diyan kakabit ngayon yung mga LGUs para magkaroon ng mga Wi-Fi at saka mga automated services ng mga LGUs. Ang pangako nga natin is pagtapos ng termino ng Pangulo, lahat ng LGUs connected na sa National Fiber Backbone. Tapos, doon naman sa last year na SONA, sinabi niya, inutusan kami, kung makikita niyo yung SONA statement niya, na lahat ng DepEd schools dapat connected na. So, syempre, hindi na kami natulog ni Seksani. At saka, syempre, nakipagtulungan kami sa mga LGU through Sec John Vic. Ngayon, nasa mga hinahabol namin, mga nasa 98.5% na of all 47,000 DepEd schools makokonect na. And kanina nga nabanggit ko, meron din tayong mga free Wi-Fi program. Mga 11,000 na mga free Wi-Fi locations ang meron. Pag pumunta kayo sa MRT station, merong free Wi-Fi doon. Pag pumunta ka sa busway, may Wi-Fi doon. Tapos bago matapos yung taon, makikita nyo palengke, tourist attraction, barangay hall, magkakaroon na rin. So yung connectivity aligned with the vision of the President na no Filipino left offline, medyo umaarangkada na po tayo. Opo. So ngayon po, Sek, saan po mga key locations na po yung talaga na-enjoy po itong mga free Wi-Fi? Ay, marami yan. So, simulan natin doon sa pinakamalapit sa atin, dito sa MRT station. So, lahat ng MRT station, meron yan. Busway, meron din yan sa busway. Ferry station, doon sa along Pasig River, meron din yan. Ngayon, punta tayo sa Palengke. Palengke sa Pasig, meron din yan. Kamakailan, galing kami sa Tugigaraw. Yung palengke sa Tugigaraw, meron na rin. Yung mga barangay hall, sunod-sunod na. And this weekend, baka simulan na rin namin yung mga health center. Ang idea kasi dyan, pag pumunta ka halimbawa sa eskwelahan, susunduhin mo yung anak mo o kaya pamangkin mo, habang naghihintay ka doon, pwede ka nang magkaroon ng connectivity. Saan mo gagamitin yung connectivity? Kasi nag-launch na tayo ng eGov app. Ang daming services doon. So let's say magre-renew ka ng driver's license o kaya magre-renew ka ng NBI clearance. Doon na, habang naghihintay ka, ang gusto ni Pangulo kasi, hindi masayang yung oras ng mga Pilipino sa government services. Dapat, yung government services, mabilis mong magagamit. So, meron kang connectivity, meron kang app. Yung oras na masasayang mo, may bibigay mo na sa pamilya mo o sa mga bagay-bagay na gusto mong gawin, tulad ng pagnenegosyo. Opo. Baka kasi nanonood lang sila ng doon. Nagro-Roblox. Pero maganda yung sa palengke. Hindi, Kasi, ang tanong ko, are those na blocked? Nako, magandang tanong yan. Opo. Yes, black yon. Okay. Ang magagamit nyo, dapat yung mga kapaki-pakinabang na app. Yung for education, for health, for government Pwede ba services. sila mag-Facebook? Pwede rin. Yon, So, binibigay yung namin Facebook yon. nandiyan. Oo. Kasi karamihan sa kababayan natin, lalo na doon sa mga may pamilya na OFW, yan lang yung way nila para makakonect sila. So yon, hindi natin ipagkakait sa kanila yon. Dapat Opo. makakonect sila doon. maganda rin, Sek, kasi for commerce. Sabi niyo po sa mga palengke, Tama. ngayon ang bayaran ngayon online na. Tama. Yung mga vendor po, pwede na po magbigay din ng mga QR codes. Oo, at saka hindi lang yan, Kong Migs, di ba? Yung InstaPay PesoNet, credit to BSP at saka Department of Finance, and shout out to Land Bank, libre na InstaPay PesoNet. O, saan ka pa? Diba? So nakakapag-business po talaga ng mas maayos, mas mabilis Yes, oo. ang mga kababayan natin. Oo. Yan ang push natin. Ang push natin is, punta tayo sa digital space. Kasi alam nyo, dati nagtrabaho ako sa bangko.
yung cash handling, malaking gastusin ng mga bangko yan. Mag-warehouse kami ng cash, armored car delivery kami. Pag minalas-malas ka pa, baka ma-hold up pa yan. Kaya pag naging digital yan, malaking tipid sa mga bangko yan na credit to our banks, isinosoli naman nila yan as free services sa InstaPay PesoNet. Ayun. So, kumusta naman po yung signal? Aha. Kasi minsan may mga, nagrereklamo baka raw mahina yung signal, mawala Oo. sila. How reliable is the connectivity? Okay, yung pinoprovide ng DICT or ng government na connectivity, araw-araw naming sinusukat yung utilization. Alam mo na, pagka biglang dumami yung tao, nakikita namin medyo humihina. Pero masaya kami doon. Ibig sabihin nun, talagang ginagamit. Ang ayaw namin yung tipong walang gumagamit. So, pagka gano'n naman na humina, mabilis yung mga tao natin na dagdagan ng capacity. Ayaw din naman natin na sayang yung capacity. So, tinitimpla namin yan. Ang sinasabi namin sa mga kababayan natin, kung meron kayong problema sa connectivity, meron kaming action email. Ang pangalan niya is 1326 at dict.gov.ph. Bakit siya email? Kasi pagka nandun ka sa isang lugar at mabagal yung internet o may problema, i-screen cap mo pala lang yung open signal o ukla. Tapos padala mo dun sa email na yon. And may AI kami. Immediately, ifo-forward niya kung ang may problema is isang telco, padadala sa isang telco. Kung ang may problema is yung sa government, padadala niya doon sa government agency. Opo. Security po ng connectivities po natin. Tama. Nabanggit mo kanina yung mga financial scams na mga diniscuss nyo in the past. Meron kaming dalawang grupo. Unang grupo, yung cyber bureau namin. Yung cyber bureau namin, proactive yan. Lahat, bagayan yung bakod. Hindi nila papapasukin yung mga threat actor. And recently, ang ginawa nila, nag-create sila ng mga association of cybersecurity companies. Ngayon, nag-create sila ng cybersecurity professional registration. Hindi lang government ngayon na nagproprotekta ng cyberspace tulad nung before. Ngayon, it's a whole of nation approach. Ang dream nga ni Presidente, 100,000 cybersecurity certified professionals by end of his term. On the way na yan. Kaya makikita nyo, hindi lang government ngayon, matindi yung collaboration with the private sector. Tapos, yung isang side ng cybersecurity, hindi mo masasabi may makakalusot talaga sa bakod eh. Opo. O, yung nakalusot sa bakod, meron naman kami yung Cybercrime Investigation Coordinating Council. Ayan. Pag naging crime na yan, NBI, PNP, DOJ, meron kaming threat monitoring center na sama-sama sila, hinahabol yan. So, we treat it from the proactive and the reactive. So, gumaganda na yung landscape dyan. Opo. Oo, sana po mabawasan yung dami ng mga Pilipino na nasa scam or Tama. sana meron talagang managot at makita nilang nananagot kasi kawawa po yung mga kababayan natin. Ay. Kadalasan yung Yes. mga Oo. mahihirap pa yung nagiging biktima rin eh. Opo. Opo. Go ahead, Sec. Oo. Opo. Alam mo, bigyan ko ng credit si NBI at saka si PNP. Marami na silang scam hubs na nasara. And nakikita nyo na yun sa news. Kaya masayang-masaya kami dun sa collaboration namin with the law enforcers ngayon. Kapag nakita namin yung crime online, hindi lang naman financial crime eh. Kasama na dyan yung may nagbebenta ng illegal sa online. Ammonium nitrate, ginagawa sa pampasabog, mga ganyan. Drugs, nakikita namin, illegal vape. Dati, pagka binato namin sa law enforcement, medyo matagal, last year, matagal yung action. Pero now, ang bilis. Shout out to NBI Director Melvin, medyo mabilis yung action. Talagang dumami yung arrest at saka enforcement namin this year. And at the same time, Sec, kasi dagdagan ko lang po kapag nag-access ng e-wallets Oo. yung ating mga kababayan, normal transactions gamit ang Wi-Fi. Oo. Baka meron silang pangamba na, nako, baka mamaya, sana naman hindi mapasok yung account ko, yung mga ganun pong concerns. So may mga tips ako dyan. Opo, Ang sige tips po. ko dyan, Opo. pag dun sa free wifi ko sa DICT, yon minomonitor namin regularly. Pero, kapag pumasok kayo sa isang establishment, hindi nyo kilala kung sino yung wifi, Opo. wag nyo na munang gamitin. Kasi minsan, hindi lahat ng libre safe. 'Di ba? May mga ganyan, nagpapanggap na free siya, pero actually, tinitignan ba kung ano yung transaction mo. Ngayon, kung mobile phone ang ginagamit nyo,
Pag nakita nyo yung signal nyo na bumagsak below 4G, huwag na kayo mag-transact. Kasi 2G and 3G, although konti na lang naman yan, pero may mga mangilan-ngilan nagto 2G, 3G. Pag bumagsak sa 2G, 3G, huwag nyo nang ituloy. Halimbawa, digital payment, yung 5G, 4G mo biglang bumagsak, huwag na. Ngayon, pag 5G yung signal mo, secure yan. Oh. Yung LTE. That's 4G. Ang Apo. 4G, LTE, iba ang LTE? ang Ano ba LTE is the entry level of 4G. Ako, hindi Hindi. ko rin isasuggest. Dapat 4G, 5G para mas sigurado. Para mas sigurado. Alam mo, bakit ganun yung cellphone ko, laging LTE, para tuloy akong kawawa, 4G. Oh. 'Di ba? Walang mga signal. Oh, Dito po, lalo na dito sa area natin. So ako naman, ang ginagawa namin, kasi hindi lang naman government yung sa connectivity. Kasama po natin dyan ng Globe, dito, at saka Smart. Smart. So meron kami tinatawag na quarterly business review. Every quarter po, kinakausap namin yung mga telco. Ito, yung huling-huli, last week, ang huling nakausap namin is dito, Telecom. So, pinapakita namin saan may problema. Ngayon, ang kagandahan naman, makikita nyo si Dito nag-partner na with PLDT, si Globe nag-partner na with Dito, tapos si Converge, nagpa-partner sila. Kasi ang sabi namin, alam mo nyo, the market is big enough na mag-collaborate kayong tatlo. Yung mga ganyan, pinagtutulungan na nila. Yung tower sharing, halimbawa yan, LTE. Minsan kasi kulang sa tower. So ngayon, ang gagawin nila, nag-share na sila ng tower. Dadami yan. Ang aspiration nga is dapat 4G, 5G. So yung 2G, 3G, kung mapapansin nyo, halos wala na. Yes. Minsan meron sa mga liblib na lugar. Ang isusunod na natin dyan is full 4G and 5G dapat. Ang kagandahan naman yan yung digital bayanihan na sinasabi ni Ayun, Pangulo. Bayanihan SIM. Yung ba yan? Bayanihan SIM? Hindi, yung Iba pa yun? Bayanihan SIM naman, yan ay programa na ginawa ni Pangulo para sa mga estudyante natin na nasa GIDA, geographically isolated, disadvantaged area. 1 million SIM yan. Now, ang kagandahan yan, pag yung bata nagkaroon ng SIM, nakakapag-aral na siya Apo. online. Pero napansin namin, ang ginagawa nila, iuuwi nila yung SIM sa bahay. Minsan walang signal yung pamilya. Ginagawa nilang hotspot. So hindi lang isang bata ang hindi hotspot, hotspot. Hotspot. Ayan. Nagutom ako sa Hindi nila hina-hotspot. Hotspot. Hindi lang yung estudyante ang nakikinabang, yung buong pamilya. So it's a family tool na sila nakakapag-online. So, yan, programa namin yan na inutos sa amin ng Pangulo. Mga 600,000 na yun ang pamigay sa mga GIDA areas. So ano po to talagang binibigay sa eskwelahan or sa Sa komunidad? bata. Oo. Sa school bibigyan siya ng SIM card? So, yung DepEd ang magsasabi sa amin sinong Sino? mga estudyante ang bibigyan. Okay. Dapat sila magsasabi na itong estudyante na to, yung area na tinitirahan niya, walang signal. And kailangan niya to para pagka nagkaroon ka nung asynchronous ba na online schooling, meron siyang connectivity. Kasama ba yung cellphone? Sorry na-excite ako. Hindi pa. Kasi ang SIM problema, lang. mas mahal yung cellphone kasi. But, Opo. sinisigurado rin ni DepEd, siyempre, mabibigyan ng SIM, may cellphone. Sec, in line with that, no? Kasi nakita ko ng isang promo mula sa isang telco na sa mga talagang far-flung areas na merong nagkabit, kumbaga merong access to Starlink. Ay, oo. And at the same time, yung mga talagang walang signal, nakakapag-text sila. Tama. Opo. Oo. Ano po, how does that work? Okay, so nung January, pag binalikan natin yung taon, kami ni Presidente, kasama si Carl Cruz, CEO ng Globe Telecoms, through Globe and Starlink, nag-launch ng tawag natin direct to cell. Satellite direct to cell. Ano ibig sabihin yan? Pag yung cellphone mo, hindi ka makakita ng cell signal, pero makikita mo yung ulap. Basta wala kang bubong, magkakaroon ka ng signal. Yung 4G, 5G, magiging parang satellite yung logo. Yun ang direct to cell. Medyo na-launch siya mga June. Kasi 6 months And credit to Globe, sinagot nila yung panawagan ng Pangulo na dapat buong Pilipinas. Hindi lang sa bundok yan, pati sa dagat. Basta within the Philippines, pag meron kang cellphone,
makakakonect ka na sa satellite. And I think kapag ka postpaid ka, kasama yan sa plan mo, pag prepaid ka, 99 pesos per month ang Opo. subscription. Opo. It Oo. sounds so high-tech. Pwede natin Oo. gamitin ba yan? Oo, actually, kasi Kahit ordinaryo. marami tayong mga kababayan na mga talagang literal sa mga fifth-class municipalities na aakit pa sila ng bundok para makakuha sila ng at least data. Tama. So malaking bagay ito na na-discover ko siya recently. Ito hindi to paid, hindi to Oo. anything. As in, pwede. So nung tinesting namin, nakauwi na po yung kasama namin sa kanyang probinsya, Oo. aba nakakapag-text nga siya. Tama. Oo. Dun sa walang signal sa bahay nila. Ang kagandahan niyan, panahon na ng bagyo, di ba? O di pagka bumabagyo, kailangan mo ng saklolo, may signal ka. Correct. Meron lang Emergency. akong panawagan. Opo, ano po yun? Nananawagan lang ako dun sa mga kaibigan natin sa Apple. I-activate nyo po yung feature. Kasi ngayon, so far, nasa Android pala. siya. Correct. Yun So, na. Kaya correct. pala wala akong Oo. ganyan. Apple yung ano mo. Ayun na So, nga. sana naman sa iPhone gumana siya. Yun naman, nakikipag-ugnayan kami kay Apple na sana pumayag naman kayo mag-activate dyan. So, nakipagtulungan kami with Globe din kung paano yung technical requirements para yung iPhone naman, meron ding direct to cell. Hindi mo kasi masabi sick eh. Sabihin natin kapag magkaroon ng natural calamity, disaster, may mga masira. Oo. Kung kahit nasaan ka man, baka kailangan mo talagang emergency tool Oo. na yun. At saka Opo. pagka nasa boat, Both. 'di ba usually bibili ka ng mamahalin na sat phone. Yes. Ito na yung sat phone mo. Correct. Oo. Hindi ka na magkakaroon ng problema na wala kang makontak kasi meron ka ng diretso na sa Diretso sa satellite. langit Parang Oh, ganun. diretso na sa Pero langit. so, ang ibig nyo sabihin, hindi na Crucial kailangan ng cell site or ng cell tower Yeah. Tama. to be Correct. able to connect. Tama. Yes. Tama. Oo. It sounds so, no? Oo. Galing. Science fiction. Newly launched. Pero Oo. Newly launched yan. posible siya. Posible siya. It's Oo, not ang a galing. fiction. Yes. Oo. Pero dadagdagan ko 'yan. Opo. Doon sa mga area na liblib, hindi mo na kailangan ng cell tower. Pero Okay. kailangan pa rin natin ng cell tower. Kailangan pa Oo. rin. Kahapon, To strengthen. to strengthen. Kahapon kasi nag-inaugurate kami ng Independent Tower Companies Association of the Philippines. First time 'yan. Sabi ko, kailangan natin ng mas maraming tower. Kasi yung tower, mas mabilis naman 'yon. At saka ang direct to cell kasi hindi papasok sa loob ng building eh. Kailangan wala kang bubong. Pero pag may bubong ka na, cell site dapat ang papasok. Sek, sa'yo. ang tanong ko dyan, kasi di ba merong usapin pagdating sa mga cell towers, may mga health implications daw. Oo. Ano po yung mga misconception dito? Yun ang malaking misconception. Okay. Kasi Opo. yung sinasabi nila na radiation, Opo. alam mo, lahat ng bagay may radiation. Etong mic, may radiation din yan. Yung TV, may radiation. Naku, Ang itong ABS-CBN Tower. Kaya, Diyan yan, laki niyan. Ang Opo, laki niyan. opo. Kasi may mga places, di ba, Sek, sa mga ibang mga lugar na ino-oppose. Hindi, nagbibigay kami ng awareness campaign. Pag umiikot ako, recently galing ako sa Cagayan. And nakita ko nga kulang ng cell tower. Ngayon, kinakausap ko yung mga nasa barangay. Sabi nila, kasi may health issue or something. Pag ina-explain mo sa kanila, umu-okay sa kanila. Kailangan lang ng pampapaliwanag. Lahat ng bagay, may radiation. Parang hindi naman lahat ng may radiation masama. It's a matter of how much radiation yan. Kasi nagtatransmit yan ng signal. And napatunayan na yan sa maraming pag-aaral, hindi ka magkakaroon ng yung issue nila cancer o magkakaroon ka ng brain problem. Hindi po. Kung ganun yun, dito sana sa Metro Manila. Opo. Ang dami tayong naging So problema. ngayon, Sek, kung mag-install ng kuwari cell tower near a residential area, Oo. hindi naman siya harmful. Ito yung tanong mo na harmful ganito. Opo. Harmful siya pag hindi maganda yung pagpapagawa ng tower. Kasi pag bumagsak, pwede Okay. siya maging hazard. Physical. Physical. Opo. But not on the radiation. Opo. O kaya wala siyang lightning arrestor na maayos. Tinamaan ng kidlat, di na kuryente kayo. Di ba? So sa amin, hindi radiation ang issue namin. Ang issue namin is yung standard ba. Pag nagpatayo ka ng tower, dapat according to the necessary building code, yung electrical niya maayos, may grounding siya. So ang sagot ko dyan, pag maayos ang pagkakagawa ng tower, hindi siya magiging problema. In fact, ito yung napag-usapan namin doon sa independent tower companies. Yung tower nila, pwede ka pang magbigay ng power sa community. Oh, wow. Kasi yung ibang tower sa kanila may solar. So,
bigay mo sa barangay. Yung ibang towers in the US and in Africa, ginagamit nila for, lalo na kung malapit sa dagat, water salination. Pwede mo rin gawin ng fresh water. So yung tower, ibahin mo natin yung konsepto ng tower. Hindi lang siya pang connectivity. Pwede siyang magbigay ng power, pwede siyang magbigay ng fresh water, and isang magandang use case sa Africa, nung nagkaroon ng issue sa pandemic, naging lagayan siya ng mga vaccine. Kasi meron siyang maliit na refrigeration area na pwede mong ilagay yung mga vaccine doon. So for the distribution of the vaccines, pwede na doon. Gamo storage, Oh, Oo, parang kasi sayang yung power generate niya doon. Multi-purpose. Ang Multi-purpose. hindi lang siya pang cell tower, kundi Tama. sa iba't ibang paraan. Tama. Ngayon, going back to dun sa Wi-Fi for all or free Yes, Wi-Fi, free ano? Wi-Fi for all. Ano po yun? Automatic na magko-connect yung cellphone mo, kunyari Yes. nandun ka sa mga public places that you Oo. mentioned. So, may rine-require lang kami, mag-download ka ng eGov app. Pag na-download mo yung eGov app, maliban sa marami ka ng services na magagamit doon para sa gobyerno, at makita mo yung SSS ID na free Wi-Fi for all, pag nag-connect ka doon at nakita niya na may eGov app ka na, registered once ka na. And anywhere ka ngayon pumunta, makaka-access ka na. Yun lang, simple. Yun lang ang kailangan mong gawin. Oh, ayan, i-download nyo na po. Oh, Sek, anong Wi-Fi oh. name? Kapag alam namin galing sa DICT yun. Free Wi-Fi for all. Free Wi-Fi for all. Yun Tapos, pag in-authenticate niya yung eGov mo, alam mong siya yun. Kasi may iba, dadayain ba yung I? Oo nga. Yung may mga ganun eh. Kaya Naku, nga baka gusto namin scammer. yung eGov ang Okay. gamitin Nakalagay. So ulit, so to clarify, of course, you download yung eGov app, i-access yung Wi-Fi doon sa actual sa settings? Yes, Okay. oo. And then pupunta po siya sa eGov eventually. Oo. Oo. Magre-redirect po siya doon. Magkakaroon siya ng landing page, free Pop-up. Wi-Fi for all, pop-up siya, tapos makikita niya na nakapag-access ka na sa eGov, okay na yun. Oh. At saka, tignan nyo, may mga signage kami. Correct. Kaya yung mga ibang tao, tinatanong kami, ba't kailangan may signage? Kasi, para malaman mo yung distansya. Kasi hindi naman yan, mga iba magrereklamo sa amin, wala nang signal. Malayo ka na 1 kilometro. 1 kilometro ka na. Kailangan malapit ka naman doon sa hotspot. proximity. Ayan, Oo. ayan yung mga signages po ninyo. Yes, Oo. tama. So, saan yun. karamihan yung Wi-Fi for all ngayon, Secretary Aguda? Pinakamarami niya, inuna namin sa schools. Sa mga schools? Sa mga schools. Tapos ngayon, busway, tsaka MRT. Kasi sa busway, halimbawa, hinihintay mo yung susunod na bus, pwede ka. Or concerned ka sa mga anak mo kasi na-late na siguro yung dating mo sa bahay, pwede kang mag-message doon. And mabilis na kaming maglalagay sa mga tourist areas. Shout out kay Secretary Ditas na nagkaroon kami ng agreement, binigay niya na sa amin lahat ng mga, yun yung pinakamasaya nga na trabaho ko ngayon. Pupuntahan ko lahat ng mga tourist spots ngayon dahil Sama sisiguraduhin kami ko dyan, may connectivity. Minap out na diba? namin all 16 regions. Galing. Oh, so meron syempre dapat sa Ilocos dyan, ha? Para dumami Meron. turista natin. Meron, dapat. Oo. Along the Doon beaches. sa Bangi Windmills, hindi ba? Pwede. Kayang-kaya yan. Diba? Kayang-kaya yan. So, sa Oo. mga Boracay, ganyan, Kaya yan. Siargao. Yung Boracay, marami ng private wifi. Ang so- pinupuntahan namin, yung mga Blue Water sa Cagayan na wala Okay. nga cell site doon eh. So, isipin mo, may turista tayo, pumunta doon. Disconnected siya. Paano naman siya magse-selfie? Correct. So, linagyan namin ng connectivity. Ngayon, pwede na siya mag-selfie. Ang request Basta lang post. ni Mayor ngayon, sana pati doon sa kuweba. Yun yung inaaral pa namin Wow. yun. Na Oh. pagpasok niya doon sa cave, may signal. Mukhang kakayanin naman. Pinag-aaralan lang namin. So, ang priority niyong tourist areas are those na mas not as popular as El Tama. Nido or Boracay. Tama. Oo, yung Kasi hindi marami ganun tayong magagandang ka-high-tech. lugar na hindi pa Oo. nadidiscover. Like, how about Batanes? Kasama ba dyan? Ay, Batanes, maganda na. Oh. Punta kayo ng Batanes. Ang mahal Maganda lang sa ang Batanes. Batanes, di ba? At saka yung flights, laging minsan nakaka-cancel. Kaya nga, ano ka na lang, internet, di ba? Pag nandun ka na, huwag ka nang umalis. Tumira na lang mag-wifi tayo ka doon. na lang. Oo, ang ganda-ganda doon. Oo. Ang La Union, di ba? Diyan sa La area Union, po na yan. tama. Okay. How nice. Okay. Oo. Uy, sayang,
tapos na pala tong oras natin with Secretary Henry. Balik po kayo. Magka-segment na lang kayo dito. Alam niyo kung bakit? Dapat meron kayong scam watch. Yes. Or kumbaga, meron rin kayong kumbaga regular na ina-update yung ating mga kababayan tungkol nga po dito sa mga connectivity plans po ninyo. Ay, kung mamarapatin nyo, kahit nababalik-balik ako dito, basta invite nyo lang ako. Nasa Kamuning lang ako. Ayun, lapit Ayun. lang. Malapit lang tayo. Oo. Lapit lang. Eh siguro Lapit lang. bilang Opo, opo, panghuli para sa ating mga PWD, itong question from Henry Yes. Estacio. We are celebrating National Disability Rights Week. Is DICT already able to enforce or implement yung Web Content Accessibility Guidelines version 2.2 to make websites and other applicable ICTs accessible to persons or PWDs, especially raw yung may visual disability? So, kay Tukayo, ang sagot dyan, yes. In fact, 3 weeks ago ata, I was in the Digital Marketing Association's convention. And yan yung focus nila. Digital for our differently abled kababayans. Marami po akong nakausap doon na visually impaired. In fact, yung isa doon, inventor eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan. May na-invento siya na ano. And yes, tutulak po natin yan. Ang mandato po sa amin ng Presidente, kung saan may pinakamalaking impact ang technology, i-prioritize nyo. Kaya education, health, differently abled, yan. Sa susunod na programa siguro, pwede naming explain in detail ano yung mga ginawa na namin for that. Ayun, pwede. Ayan, For next topic. oo, Opo, oo. opo. Thank you, Alright, thank you. naku, maraming salamat, Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology or DICT. Agyamanak, Diyos de Agnina, Sec. Just Thank you. Agnina, thank you very much. Thank you, Sec.